Pilipinas kong mahal. Bakit sinuspindi? Number one. Kasi nga may kasunduan na 14 Transition of power. Palitan. So, honor the agreement. Ginawa niya November 16. Unang-una, sabi nga natin, unconstitutional yon, with due respect dun sa mga nagsasabing hindi. Kasi very clear naman po yung Article 16, Section 5 of the Constitution. Anong sabi doon? Ang sabi sa Section 5, each house, or rather neither house, of the other, adjourned for more than 3 days. O di ibig sabihin, yung Kamara de Representante nang walang pagsang-ayon ng Senado, hindi po pwedeng mag-adjourn ng mahigit sa 3 araw. Hanggang November 16, di lampas-lampas pa. O hindi po ba? So, ano nangyari? Eto na. Di ba, ang usapan nga, 14, dapat approve na yan, 14, nagpalit na. Nung sinuspindi mo yan, sa halip na ma-aprubahan mo na yung national budget, hindi na. Ikaw, kung kayo naman nasa lugar ni Presidente, hindi ba magagalit kayo? Sapagkat, hindi ka tumupad sa usapan. Kinaladkad nyo si Presidente na ayaw naman sana makialam, pinilit nyo. Tapos binastos. Bakit naman hindi magalit? Kaya anong ginawa ni Presidente? Di nagsalita. Pag hindi nyo ayusin yung gusto nyo, akong aayos. So, ang ginawa niya, dahil nga nasuspinde, tumawag siya ng special session. Anong ibig sabihin ng pagtawag ng special session? Yun po ay rebuff. Sampal po yun kay Congressman Alan. Sapagkat, sinuspindi mo sabi, hindi, balik. Patay kang bata. Anong ginawa? Ang ginawa, bago na naman ang kanyang interpretasyon. Sabi niya, gusto ni Presidente siya ang manatili. Sus Maria Josep naman. Ako, every time akong tinatanong po, palagi, kayo naman, masyado naman klaro si Presidente. Paulit-ulit niya nga sinasabi, honor the agreement. Tuparin nyo yung pinagkasunduan ninyo. Pero wala. So, ano nangyari? Di syempre, eto na. Usap-usap na sila. Di ba nabanggit ko sa inyo, baka sa inis ng marami dyan sa miyembro ng Kongreso, baka iba na ilagay. Pero madalit sabi, nag-usap-usap sila. So they decided yesterday. Kaya hindi po ba sa aking artikulo, sinabi ko doon, merong mga galaw sa Kongreso, moves are afoot in Congress, that yung mayoriya tatawag ng session. Yun na nga. Tumawag ng session doon sa Celebrity Sports Plaza. Mga ilang kilometro din ang layo doon sa Matasang Pambansa. Madalit sabi, parang telenovela ito. Eto na. So kahapon, sangayon sa kanila, yung nag-meet doon. At saka pinatunayan na naman po ito ng ng mga reporters na naroon. Ang nagpunta raw doon, mga 120, 120. Biro nyo 120. Yung nag-virtual, the rest. So, ibig sabihin, 186 ang nagdesisyon na ideklarang bakante yung speaker's seat. And, subsequently, binoto nila si Speaker Lord Alan Velasco.
Madalit sabi, eto na. Di syempre, banat na naman yung kampo naman ni Speaker Alan Cayetano. Illegal. Binababoy nyo yung Kongreso. Mali yan. Na tinanong po tayo, na-interview tayo tungkol doon. Sabi po natin, at alam po ninyo, marami rin in-interview na mga sinasabi nilang legal luminaries. Palagi, alam nyo, pag humihingi sa akin ng opinion, I always make this as a caveat, warning. Palagi kong sinasabi, bago ako gumawa ng opinion, you know, there are as many lawyers, there are as many legal opinions as there are lawyers. Kung gaano kadami mga abogado, doon din kadami mga opinion, iba-iba. But, bilang abogado, kung ako'y tinatanong, kung legal yung ginawa nila. Kasi sinasabi nga, mga matitindi rin yung mga nagsasabing illegal eh. Meron mo si Ronnie Zamora, bilib na bilib pa naman ako doon. UP yun, tsaka top-notcher, valedictorian pa. Ito rin si Lagman, magaling din. Pero sabi natin, pati nga si Dean Agabi ng UP College of Law, hindi sinasabi illegal. Alam po ninyo, klarong-klaro naman ang saligang batas. Ano ba sinasabi sa saligang batas? Yung pong under Section 2 of Article 16. Ano pong sabi? A majority of each house shall constitute a quorum to do business. Yun daw pong mayoriya ng Kamara de Representante o Kamara de Senado. Para magkaroon ng legal na business o whatever official undertaking na gagawin nyo, kailangan merong quorum at yun daw pong quorum na yun, kailangan may mayoriya kayo. Madalit sabi, kung 300 kayong miyembro ng Kamara de Representante, di 150 plus 1, 151 ang majority. Kung sa Senado naman, kung 24 kayo, o 12, 24, o di 13 ang majority. Yun ang sinasabi. Okay. Ano pa sinasabi ng Konstitusyon? Section 3 ng Article 16 sinasabi, yung dalawang houses pwedeng gumawa ng kanilang mga regla, mga prosedimento. Kasi sinasabi daw dun sa ng kabila, labag yan. Bakit? One, wala yung venue, mali yung venue nyo sa Celebrity Plaza. Hindi pa pwede yan. Hindi lang sabi ni Congressman Alan Cayetano. Pangalawa, wala kayong maze. Pangatlo, sabi niya, wala naman kayong mayoriya. Nasaan ba yung mayoriya nyo? Anyway. So, nung tinanong po tayo, on the assumption na may majority, kailangan nyo ng palaging premise, may majority. Ang konstitusyon, wala namang binabanggit kung saan nyo gagawin. Sabi naman ng mga magagaling na abogadong kasama natin, hindi, dapat sa batasang pambansa sa Kongreso yan, I will have to respectfully differ. Kasi wala naman nung nakalagay. But, yung iba sa kanila sabi, hindi, meron. Under Section 5, basahin mo. Article 16. Hindi ba nakalagay doon? Neither house during the session of Congress shall, without the consent of the other, adjourn for more than 3 days. Nor, eto ngayon ang sinasite nila, nor to any other place than that in which the two houses shall be sitting. Ibig sabihin, hindi ka pwede mag-adjourn ng mahigit sa 3 araw nang walang consent yung kung sino man ang gusto mag-adjourn, either Senado or Kamara de Representante, at hindi ka po pwedeng pumunta sa lugar na hindi yung pinagmimitingan nila. Yun ang ginagamit, hindi po. Alam niyo yung nor to any other place than that in which the two houses shall be sitting, nire-refer po yan yung adjournment ng mahigit sa 3 araw na walang consent yung isa. Hindi nyo pwedeng, alam ba, nag-adjourn. Adjourn today. We will do it
in Celebrity Plaza. O yun, hindi pwede yun. Kasi tungkol sa adjournment eh. Okay. Ang tanong naman, nasa rules. Tinignan ko naman po yung rules nila. Ang nakita ko, yung 8th Congress, but I don't think na nagbago sila eh. Para pareho lang naman. Alam niyo po ba nakita ko doon sa rules nila? Sa Section 1, Rule 1 ng 8th Congress. Yung po daw mga miyembro sa 4th Monday of July, yung pag nagkaroon na ng bagong mga kongresista, maghahalal sila doon sa saan? Ayan, babasahin po natin ha. Ano ba nakalagay? Section 1, Rule 1. Members shall meet, the members shall meet and proceed to the organization of the House on the 4th Monday of July immediately following their election at the place designated for the holding of their sessions. Kung dinesignate mo na doon gagawin, doon kayo mag-alal. Pero sila na nga nag-designate na doon sa doon gagawin sa Celebrity Plaza yung naging halalan. At ang nakalagay doon, sabi naman ng kanila, hindi, dapat Secretary General. Pag merong bakante, kailangan Secretary General. Hindi. Yung pong Secretary General, ang siyang magsisimula ng eleksyon sa opening lang of Congress. Pero kung may bakante, under Rule 11, Section 11 din, iba naman ang sinasabi, kung merong bakante, yung speaker, halal ng majority vote of all members and the Secretary General ang magre-record lang. Hindi naman sinasabi na yung Secretary General ang siyang magbubukas. O madalit sabi, kahit saan nyo tingnan, whether dito, sa Constitution o dun sa rules niyo, pwede. Kasi talaga po ang mahalaga ng mayoriya Dahil demokrasya tayo. Yung pong lugar, hindi mahalaga yon. Basta yung nagkapulong-pulong kayo ng mayoriya at meron kayong dinesisyon doon, legal po yun. O hindi po ba, like yung housemates na sinasabi, yung parang meron po silang nakaukit doon, yung House of Representatives, para bang simbolo po yun yun naman simbolo lang kahit na wala yun. Hindi ba si Presidente, kahit na sinong Presidente, pag nagpupunta sa iba't ibang lugar, kalagay doon sa gisag ng Pangulo, di ba ginagawa lang naman yun doon sa mga lugar nila, doon sinasalpak. Ano ba naman, pareho lang yun. Madalit sabi, anong nangyari ngayon? Eto na. Kaninang umaga, humihirit pa rin yung mga kampo ni Congressman Alan. Sabi niya, illegal. Unconstitutional. Kung meron kang numbers, pakita nyo. Anyway, eto. Ang nangyari, kanina pong mga 10:30 yata yun. 10:30. Almost 11. Yung mga kongresista, ubod ng dami, nagpunta dun sa Batasang Pambansa. At binuksan nila ang session. Itong si Congressman Estrella ang nagbukas. Tapos nag-motion si Congressman Bundok. Madalit sabi, niratify yung ginawa nila sa Celebrity Plaza. Lumalabas sa boto, may get ng 200. Kanina pong tanghali yun Ito namang si Congressman Alan. Nangihinayang talaga ako rito sa kaibigan natin to. Dalit sabi, after, matapos na nagkaroon ng halalan doon, saka siya nagpalabas sa kanyang Instagram at na-interview na siya raw ay nagre-resign na. Paano ka magre-resign? Itinanggal ka na. Yun na nga ba sinasabi natin. Kaya, it's really tragic. I feel sorry for him. Kung hindi dapat ito nagkaganito. Ang paliwanag niya, I'm sorry, Mr. President, akala ko kasi
Akala ko po kasi, gusto niyong panatilihin ko ako maging speaker hanggang sa ma-aproba ng ang budget. Ang problema, inconsistent ka na naman doon. Bakit ka mo? Ang kasunduan nyo nga, October 14 na-aprobado ng national budget. Kaya nga magre-resign. By suspending that, hindi na mangyayari yung approval. So, paano mo sasabihin na ang intindi mo, ikaw ang magiging speaker hanggang sa maaprubahan? Sinuspindi mo nga Paano na? Pangalawa, nung tumawag ng special session, huwag sasama loob mo Ako, sinasabi ko lang yung facts. Hindi ako nagkulang ng paalala na hindi dapat mangyari. Nung sinuspindi mo at tumawag ng special session, kasi nung sinuspindi mo, anong sabi mo? Sinususpindi ko para maaprubahan kagad. Malilit na lang yung mga komite ang gagawa nito. Kaya hanggang November 16 ang ating recess. Yan ang sabi mo. Pero nung nag-call ng special session, ang sabi mo naman, I welcome. Jesus Maria Joseph, welcome. Kung you welcome, di sana hindi mo na sinuspindi. Yan nga ang problema Alam mo, gustong-gusto kitang ipagtanggol. Paano naman kita ipagtatanggol? Pag ganyan. Mumukha naman tayo sinungaling yan. Ay, nako. Anyway, maganda naman yung ayun naman ang gusto ko rito kay bagong Speaker Lord Alan Velasco. Alam niyo ba kung bakit? Kahit na para sa kanyang paniniwala, inalipusta siya, siniraan siya, talagang pinahirapan siya, dumaan siya sa karayom. Yung speech niya kahapon at saka kanina, maganda. Binibigay niya yung olive branch. Kumbaga, magkasundo na tayo. Inupera niya pa nga si dating Speaker Alan na maging Deputy Speaker. Sama-sama tayo. Kumbaga, kakalimutan. Sabi niya, to my dear colleagues, I'm humbled by your support and trust for electing me as your Speaker of the House of the 18th Congress. I had three main considerations why we stood our ground and fought the battle. Tatlo ang reason kung bakit. First and most importantly, para sa kababayan natin. Ito pong, sabi niya, itong lideratong ito, naakusahan na ng political expediency. Sa proklamasyon ni Presidente, kailangan ituloy natin ang congressional deliberation. Kaya bilang head ng bansang 109 million Pilipino, sabi lang ni Presidente ang gusto niya. And ang ating mga kababayan naman, ayaw na ng pang prueba na mga ginagawa ay illogical, whimsical, irregular, immoral, na suspendin yung deliberasyon. Madalit sabi, dahil sa ginawa ito, siyempre nagalit ang taong bayan. Siyempre galit din ang Presidente. Kung baga kasi, pandemic nga tayo At saka isa pa nga pala, bago ko makalimutan, mali yung sinasabi nila na ang mensahe ni Presidente, aproba mo ng budget bago kayo magkasundo. Mali po yun. Baliktad. Ang sinabi ni Presidente, settle your dispute. Otherwise, I will settle it for you because you're affecting the budget. Ibig sabihin, kaya nagugulo yung budget kasi nga hindi kayo magkasundo. Pero kung nahalal nyo na yung dapat na mahalal na speaker, di wala nang problema sa budget. Yun ang ibig sabihin. Baliktad naman ang pinalabas ng mga... Yan nga ang problema. Anyway, basta tayo, masaya na tapos na ang sigalot. Pero nalulungkot tayo dahil meron tayong kaibigan dyan na naging, kumbaga, naging biktima ng kanyang sariling kagagawan. Sabi nga, palagi ko pong sinasabi, we as human beings create our own miseries. Tayo rin ang gumagawa ng ating tagumpay, tayo rin ang gumagawa ng ating kabiguan at kapahamakan.